Ako, merong mga popcorn. So, mga first-timers po, medyo baduy po ba? Baduy, mga corny, mga palapalakpak, good morning. Alam niyo po, nakakalilita ako kasi ganyan din po ako dati. Buti nga po nga, nag-respond ako po, hindi talaga ako tumatawa. Si Sir John Aspirin na po yung speaker, hindi pa rin ako tumatawa. Kahit gwapo siya, hindi pa rin ako tumatawa. Pero alam niyo po, na-realize ko later on, hindi naman po nakakabawas pa rin ng ganda. Hindi nakakabawas ng kagapuhan. Hindi po nakakabawas ng kayamanan nating lahat kung tayo po ay magpa-participate. Tama po ba yun? Andito rin lang po tayo. Let's make the most out of it. Okay? So, ready na po ba? Sige nga po natin, kung mas ready kayo, dapat po nakatayo po tayo. Ayan, okay lang po ba? Lubos-lubosin na po natin, tayo na po tayo. Ayan. Okay. Napakagaling itong taong to, kaya pag sinabi ko pong isa, dalawa, tatlo, milyon, wag na wag po kayong hihinto hanggat hindi po siya dumarating sa harapan. Maliwanag po ba? Okay. 1 milyon, 2 milyon, at 2 milyon, at 2 milyon, tayo kay Wes! Ready! Ready! Bakit? Prayer meeting? Sige po na. Palakpakan natin Miss Jinky Kizan. Magaling po ba si Miss Jinky? Yes or no? Okay, so good morning. Naku, may narinig ako 5 taong hindi sumagot. Ganun talaga katala sa mga pandinig namin dito. Yung mga hindi sumasagot po ang kauna-unahan namin naririnig. Kaya okay lang po ba pag may konting pagbata, dapat may konti ring pagbata. At pag may konting tanong, dapat may konti ring? Okay lang po ba? Nako, eto na pagyaman ang pag-uusapan natin. Alam niyo po ba, sa pagsagot pa lang ng yes, malalaman na po dyan kung yayaman ka ba o hindi. Sa yes niyo pa lang mukhang hindi po kayo yayaman. Ha? May tama po pag yes. Kung gusto mong yaman ka, dapat with attitude. Dapat may konting lambing. Dapat ang yes mo ganito. Yes. Ganon. So, okay lang po ba pag may konting tanong, may konting sagot? Yes. Mga napaghahalata. Okay, so pakilala po muna ako. I'm Lani Leonor. I'm an advertising graduate from PUP. So ang advisor ko po, nagme-mentor po sa akin is mother ko. Retired teacher na po siya. At sabi niya sa akin, anak, pakibasa nga yung libro ni Robert Kiyosaki. Sino po ditong familiar na kay Robert Kiyosaki? Pakataas mo yung mga kamay. Wow, marami-rami. So para sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po yung author ng Rich Dad, Poor Dad. And according po doon sa unang book na isinlat niya, yung principle na nagustuhan ko po doon is tayo daw po okay lang na maging empleyado. But during our employment period, kailangan daw po kunin na natin lahat ng experiences na kakailanganin natin. Pero after that, hindi daw po dapat tayo matapos sa pagiging empleyado lang. Dapat matuto rin tayo negosyo. So, yun po yung ginawa ko. Naging empleyado rin po ako for 4 years sa iba't ibang advertising company. Pero after po nun, nag-decide po ako magtayo ng sarili kong advertising firm. Pero nung nakita ko tong negosyo na to, sa Alliance in Motion Global, grabe, shinutdown ko po yung business ko. Even nga po yung masteral ko, thesis na lang. Hindi ko na po tinapos. Bakit? Kasi nung ginawa ko po tong negosyo na to, is humarap po ako sa napakatinding problema. At yun po ang good news namin sa inyo ngayon. Pag nagustuhan nyo yung negosyo na i-present namin sa inyo ngayon, ay nako, bibigyan din po namin kayo ng problema. Okay lang po ba yun? Parang 5 lang yung nag-yes. Siguro yung iniisip ng iba, ano ba naman yan? Ang kulit-kulit mo. As problema lang pala yung bibigay mo sa akin. O eto, okay lang po ba? I-share ko muna sa inyo kung naging problema ko. Kasi malay nyo, hindi ba magusto yung opportunity na ipapresent namin sa inyo ngayon, ma-encounter yung naging problema ko by at least. Alam niyo na yung gagawin nyo. So, uulitin ko po ang tanong. Okay lang po ba? I-share ko muna sa inyo kung naging problema ko. Yeah, so ano nga po ba naging problema? Naging problema ko po nang ginawa ko po itong business ito after doing the business in 1 year. Ang naging problema ko po is I bought my first brand new car. Parang hindi lahat pumapalakpak. At yung iba nakaganito pa. At nakataas pa ang kilay. At ang sabi, naman ngayon, problema ba naman yan?
Kaya joke lang po yun. Hindi po talaga yan naging problema. Naging problema ko po talaga nung pong nabili ko po yung kotse, hindi po ako marunong mag-drive. Tsaka wala akong lisensya. Kaya yung time nabili ko yung kotse, nakiusap ako sa ahente ng Honda. Sabi ko, pero paka-deliver naman dito yung kotse. Yung mga ahente, kilala mababait yung mga yan. Tama po ba? Yes. Ahente kayo, no? Hindi, mabait talaga yung mga yan. So, to deliver naman nila. The next day, saka po ako nag-apply ng student license. Ang student license, good for 6 months use. Since hindi ako marunong mag-drive, na-maximize ko po yung 6 months. Pero, nung natuto ako mag-drive, grabe, excited ako i-drive yung sarili kong kotse. At sa sobrang excitement ko, may napatunayan akong isang bagay. Ano yun? Napatunayan ko, totoo pala ang insurance ng kotse. Bakit? Kasi unang salang sa kalsada, bangga agad. Parang ang saya nyo pa. Pero kung kayo ngayon, tatanungin ko, sige, kayo na lang mamili. Anong gusto yung maging problema? Yung naging problema ko, itong pangalawa, na tipong ang galing-galing mo mag-drive. Kasero ka sa daan. May lisensya ka pa. Professional pa. Pero ito ngayon ang problema mo. Wala ka namang sariling sasakyan. Ano mas gusto niyo problema? Yung nauna yung pangalawa. Mas maganda yung problema ko, di ba? Dahil madaling mag-aral mag-drive. At madali rin kumuha ng lisensya. Pero mahirap bumili ng sariling. Kaya kung gusto yung maging problema ako, simple lang ang kailangan nyo gawin. Kailangan lang po, keep an open mind lang po tayo for the next 30 minutes. Okay lang po ba? 30 minutes pa? Yes. Parang ayaw na nung iba. Okay lang po ba? 30 minutes pa? Yes. And 5 hours. Tagal yung sumagot, kaya tatagalan ko rin. Okay, and according din po dun sa second book ni Robert Kiyosaki, tayo daw po ang income natin nang gagaling lang sa apat. It's either through employment, self-employed business, or investment. Pero itong 4 quadrants ito ni Robert Kiyosaki, shinortcut na po yan ni John Paul Getty. And according po sa kanya, it's either we are receiving linear income or we are receiving residual income. Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Pag sinabi nating linear income, ito yung mga tao na nagtatrabaho para kumita ng pera. Or in short, ito rin yung mas alam natin na no work, katulad ng mga empleyado. We have nothing against sa employment. Kaya lang ito ang reality. Pansinin mo, isang empleyado umabsent ng 1 linggo, ang tanong, may sweldo po ba? Wala. Even mga self-employed. Sino yung mga self-employed na yan? Yung mga may sariling negosyo. Kahit sabihin na nating sari-sari store, hindi mo binuksan, may kita po ba? Pag nawala ka sa eksena, hindi ka nakapagtrabaho, may kita? Wala. Yun po ang mga linear income. Ito po yung you're spending your 100% effort na mag-isa ka lang. Na kapag ikaw mismo ang nawala, di bali wala na rin yung 100% na effort mo. But compared if you belong to residual income, ito na po yung mga tao na kahit hindi nagtatrabaho is kumikita ng pera. May ganon ba? Katulad po ng mga negosyante at mga investors. Sino ba mga kilala mga negosyante? Isa na lang dyan si Henry C. Si Henry C. Ano po mga kumpanya ni Henry C? SM. Ang tanong ngayon, si Henry C ba nakita nyo nag-bagger sa SM? Parang yung iba hindi sumasagot. Mukhang nakita nyo na. Ulitin ko ang tanong. Si Henry C ba nakita nyo nag-bagger sa SM? Pero ang tanong ngayon, magkano kinikita ni Henry C? Hindi lang millions, billions pa. Pero ang tanong ngayon, nakita niyo ba siya nagtrabaho? Hindi. May mga taong nagtatrabaho under sa kanya. Kasi pag sinabi nating residual income, ito yung you have 1% of 100 people na tipong kahit nawala ka, you still have 1% of the 99 people. Na parang katulad na lang nito, si Ray Kroc, siya po ang may-ari ng McDonald's. At alam niyo po ba, for every branch ng McDonald's, merong 3% royalty income si Ray Kroc. Ang tanong ngayon, ilang branches meron ang McDonald's? Dami-dami yun, hindi lang yan local, international pa. Kaya ngayon, si Ray Kroc, ang laki ng kita. Pero ito ngayon ang tanong, alam niyo po ba kung nasaan na si Ray Kroc? Tama, 6 feet under the ground na. Imagine niyo na lang si Ray Kroc, patay na. Pero kumikita pa rin ang pera. Ang tanong ngayon, gusto niyo ba mangyari sa inyo yun?
Eto lilinawin natin. Wala naman po ako sinabing kailangan yung mamatay. Ang pinag-uusapan lang natin dito, gusto nyo ba dumating yung time na kahit hindi ka na nagtatrabaho, kumikita ka ng pera? O, kaya kung kayo ngayon ang papipiliin ko, ano bang income ang gusto nyong pumasok sa mga bulsa nyo? Linear income o residual income? O, kung residual income ang napipili nyo, ito po ang dapat nyong puntahan. Business or investment. Ang tanong ngayon, kung dito tayo sa investment, may pang-invest po ba? O, kaya magnegosyo na lang muna tayo, ha? Pero ito ngayon, kung negosyo naman ang pag-uusapan natin, mga kapatid, ang tanong, kung magne-negosyo ka sa panahon ngayon, ano nga bang unang-unang kailangan? Kapital, pera, nako, yun, natumbok ni Kuya. Ang unang-unang dapat na meron ka is dapat meron kang idea. Pangalawa lang po ang pera. Kasi lagi nga nating sinasabi, pag gusto, napakaraming paraan. At pag ayaw, napakaraming dahilan. Kapag naman nagustuhan mo ang isang negosyo, nakaisip ka na magandang idea, pwede mo namang gawa ng paraan ang puhunan, ang pera. Kaya dapat, ang unang dapat na meron ka is dapat meron ka munang idea. Para katulad nito, alam niyo po ba ang mga inasal? Parang hindi na naman lahat sumasagot. O baka naman narinig lang. Narinig na po ba ang mga inasal? Ayan, narinig lang pala. Mga inasal, alam niyo po ba, nag-umpisa po yan, ang idea niyan ay nanggaling sa isang 26 years old. Tanungin ko kayo, ang isang 26 na edad ng bata 26 years old nga sa palagay niyo po ba, may enough siyang puhunan para magtayo ng mga inasal, Luzon, Visayas, Mindanao? Walang ganong kalaking pera yan. Anong ginawa niya? Naniwala lang siya dun sa idea niya. Ang sabi niya, ang sarap ng mga inasal namin dito. Gusto kong i-share sa buong Pilipinas. Kaya anong ginawa niya? Pinresent niya yung idea niya sa bangko. At yung bangkong yun, naniwala sa idea niya. Kaya itong bangko, pinautang siya ngayon ng pera. Kaya ngayon, nagsulputan na ang inasal. Pinautang siya ng milyon. Pero ito ngayon, narinig ni Jollibee. Natakot. Anong ginawa ni Jollibee? Binili. Magkano niya binili? Billion. Kaya itong batang to, ano na siya ngayon? Na nag-umpisa ba siya may pera? Wala. Meron lang siyang idea. Ito mas madalas nangyayari sa mga pamilya. Ang lagi sinasabi ng mga magulang, mga anak, dito muna kayo sa Pilipinas, sa mga ibang bansa muna kami ng nanay at tatay mo, mag-iipon muna kami ng pera para pagbalik namin dito sa Pilipinas, magtatayo na lang tayo ng... Nangyayari po ba? Pero ang tanong, pagbalik ng Pilipinas, may pera po ba? Grabe naman kayo, wala ka agad. Mapanghusga naman kayo. Meron naman talang pera yung mga yan. Siyempre, kauwi lang. Kaya lang, ito ngayon ang nangyayari. Pagdating ng Pilipinas, nababalita ng mga kamag-anak. Ang lagi sinasabi, uy, si tito, galing pala sa ibang bansa, maraming dollars yan, kalabit, pingi tayo. Nabalitaan pa ng mga kapitbahay, uy, si kumaris ko, pare, galing sa ibang bansa, may dollars, uy, patoma ka naman. Eto ngayon, nakaisip na, pangalawang araw, uy, alam ko na kung anong negosyo itatayo natin. Kaya lang ang tanong, nasaan ang pera? Bus na. Inubos na mga kamag-anak sa mga kapitbahay. Kaya ang tanong ngayon, makakapagtayo pa kaya ng negosyo? Hindi na. Kaya pangalawa lang ang pera. Ang dapat na unang meron ka is dapat meron kang idea. So yun din po yung trabaho ko sa inyo ngayon. Bibigyan ko kayo ng napakagandang idea. Ano nga ba ang magandang itayong negosyo sa panahon ngayon? So dalawa lang naman po ang pagpipilian nyo. Meron tayong tinatawag na traditional business and non-traditional business. Pag pinag-usapan natin traditional business, familiar na tayo dito. Ito yung mga kwek, yung mga tulak-tulak, yan yung tulak-tulak ng ano ha. Okay, illegal drugs. Tulak-tulak yung mga fishball, kwek, mga sari-sari store. Kung may enough kang puhunan, traditional business din po ang mga franchise. Or kung may pera ka talaga, magtayo ka ng korporasyon mo. O, yan po ang mga tinatawag na traditional business. Pag pinag-usapan naman natin non-traditional business, mas kilala po to sa tawag na
network marketing. So, unahin na po natin ang traditional business. Pag pinag-usapan traditional business, mga kapatid, may idea naman na siguro kayo dito. Kapag ikaw magta-traditional business, anong unang-una mong dapat asikasuhin? Permit. Dapat legal ang negosyo mo. Kasi alam niyo po ba, nung nanggaling nga ako ng Olongapo, ultimo yung mga tulak-tulak na ganyan, mga fishball, meron nakasabit na papel. May permit. Alam ko nga, even sari-sari store ngayon, may permit na eh. Tama po ba? Kasi kapag ang sari-sari store mo, napakabenta, nabalitaan ng kapitbahay, illegal ka, wala kang permit. Anong gagawin ng kapitbahay? Isusumbong ka niyan para siya na magtatayo. Tama, kaya importante legal lang negosyo mo. Paano kung malaking negosyo pa ang itatayo mo? Pupunta ka pa ng DTI para sa company name mo. Pupunta ka pa ng SEC. Pupunta ka pa ng munisipyo. Ano nga asikasuhin sa munisipyo? Mga fire permit. Kung food, restaurant ang gusto mong itayo, anong kukunin? Sanitary permit. Pupunta ka pa ng barangay. May barangay permit pa. Pagkatapos nun, ano ba susunod? Wala na. Legal na ang negosyo mo. Anong susunod na kailangan mo asikasuhin? Yun, dapat maganda ang pwesto. Kasi kahit sabihin na natin na napakaganda ng produkto mo, subukan mong pumwesto sa bundok ng tralala. Ang tanong, sinong bibili? Wala. Kaya importante maganda ang pwesto. Sabihin na natin, napakaganda ng pwesto mo. Nasa may intersection ka, corner lot ka pa. Talagang lahat ng mga tao doon dumadaan. Nagtayo ka ngayon ng boutique. Nabalitaan ni SM. Uy, maganda pala yung pwestong yun. Makapagtayo. Sabi ni Henry C. Nabalitaan ni Gokong. Uy, andun na si Henry C. Andun na si SM. Dapat nandun din ako, si Robinson. Ang tanong ngayon, nasa na ang boutique mo? Butikin na. Paano? Uy, mataas daw ang ROI ngayon sa mga pagkain. 100%. Makapagtayo nga ng restaurant. Eto ngayon, tinabihan ka ni Chick Boy, ni Jollibee, ni McDonald's, mga malalaking restaurant. Ano ngayon ang mangyayari sa restaurant mo? Pinangat. Alam mo yung pinangat? Pinangat lang, init na. Hindi pa nakakain eh. Kayo na. Kainin nyo na lang yan. Para hindi tayo malugi. Nangyayari po ba yun? Yes. Kasi sa panahon ngayon, ang naglalabanan is big fish versus may mga naririnig pa rin akong small fish. Kasasabi ko lang kanina, kahit maganda ang negosyo mo, kapag tinabihan ka ng malalaking negosyante, ano mangyayari sa'yo? Kakainin ka ng buhay. Ang naglalabanan ngayon, mga kapatid, is big fish versus big fish na. Eto pa. Pangatlo na kailangan na dapat meron ka. Legal ka na. Maganda ang pwesto mo. Anong susunod na kakailanganin mo dito? Kapital. Nangangapital ka po dyan. May bayad po ang permit. Ito lang yung kailangan nating i-accomplish. Ano pong kailangan na susunod? Yung mga trabahante. Anong tawag doon? Manpower. Anong tawag doon? Or yung tinatawag na overhead expenses. Yung kuryente. Importante ba ang kuryente? Kahit nga sari-sari store, kailangan ng kuryente para malamig yung mga soft drinks mo. At saka alam naman pagdating ng gabi, wala kang kuryente, magtitiri ka na lang ng kandila. Ano sasabihin mo mga kapitbahay? Ano ba yan? Tindahan ba yan o may lamay? Baka walang bumili. Kaya importante ang mga overhead expenses. Monthly po yan. At ito, huling-huli na to, pang-apat. Anong kailangan? Yung produkto or yung tinatawag na dapat meron kang proper inventory. Kasi kahit sabihin na nating sari-sari store lang ang itatayo mo negosyo, lalo na kung dalawa kayo, mas kompleto yung kapitbahay mo, saan bibili ang mamimili? Sa'yo o sa mas kompleto? Kaya importante, meron kang proper inventory. Kaya kung naiisip mo ngayon, kapatid, na mag-traditional business, ihanda mo na yung sarili mo. Etong apat na to, ang dapat mong pagdaanan. Dapat may permit ka, legal ka, magandang pwesto mo, may monthly bills ka, and may maganda kang inventory. Pero kung nasa isip mo ngayon, try ko kaya mag-network marketing. Ito lang naman ang kailangan nyo i-accomplish. Mga members, kayo na lang ang sumagot. Malamang naman, alam nyo na to. Ang tanong ngayon, permit, kayo ba ang nag-asikaso ng permit ng M-Global? Yung BFAD ng mga produkto, kayo ba naglakad niyan? Yung mga permit natin sa iba't ibang panig ng mundo, kayo ba nag-asikaso? Anong kontribusyon nyo dito? Wala. Nga. Pangalawa,
Mga members, ang tanong, kayo ba ang namili na ito ang gawing head office? Kayo ba ang namili ng mga branches natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Kayo ba ang namili na ilagay sa Hawaii, sa Singapore, sa Taiwan ang ating mga BCO? Ano na naman kontribusyon nyo? Wala na naman. Pangatlo, mga members, ang tanong, kayo ba nagbabayad ng kuryente dito? Na yung iba natutulog lang sa likod kasi malamig. O lumig. Ha? Mga security guard natin na walang ginawa kundi mag-good morning sa inyo, kayo ba nagbayad dyan? May balisaw-saw ka kasi hindi ka gumagamit ng product. Saan ang kontribusyon nyo dito? Wala naman. Eto, ayoko na kayong kausap. Kakausapin kayo mga first-timers. Mga first-timers, tayo na lang mag-uusap ha. Kung katabi mo ngayon, yung nag-imbita sa'yo, ang sabi sa pang-apat, pag traditional business, dapat mayroon kang proper inventory. Sige nga mga first-timers, pakicheck nga yung nag-imbita sa'yo kung may inventory man lang ng produkto. Kung may mga dalada, huwag kang magpabuko. Papabuko ka kaagad eh. Sige, pakicheck nga yung mga members dyan kung may mga dalaman lang produkto. Sige nga yung mga members, pakitaas nga kung meron ka. Huwag nyo nang pahirapan yung mga guests nyo. Sige nga, labas na. Slim and trim. Puro plastic lang nakita ako. Baka puro brochure lang naman yan ha. Wow, bida, C24, Restore Life. Wow, proud ka pa, capsule. Buta walang sachet. Tingnan nyo ha, yung kunti lang na naman ang may bit-bit, di na naman kayo maganda. Pero sabi ko kanina, dapat may proper inventory. Paano? Hinanap libin, walang nagtaas ng libin dito. Paano ko hinanap choco? So, ibig sabihin dito, wala na naman. Kaya kayo mga first-timers, kayo na lang po yung mamili. Kung kayo ngayon magne-negosyo, ano ba yung gusto nyo? Yung pipila pa kayo ng pipila kakakuha ng permit o wala na? Parang di tayo nagkakaintindihan. Mga first-timers, buhay pa ba kayo dyan? Mga first-timers, ang tanong, anong gusto mo? Yung pipila ka ng pipila para paggawa ng permit o wala ka nang gagawin? Ayaw pa umamin ng mga tamad din. Mga first-timers, anong gusto nyo? Yung maghahanap pa kayo ng magandang lokasyon o wala na? Anong gusto nyo? Yung may mga monthly bills pa o wala na? Anong gusto nyo? May mga mag-inventory o kung kailan lang bibilin, saka lang bibilin? Ang haba ng choice, diba? Kaya kung kayo ngayon pabibilin ko, anong gusto nyo? Traditional business o network marketing? Talaga naman napakaganda ang network marketing. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Bakit? Kasi alam niyo po ba, galing na ako sa traditional business. Na-experience ko na yun eh. Ang unang-unang gusto ko dito sa AIM Global is yung pangalawa, yung lokasyon. Kasi sa totoo lang, mga first-timers, nandito kayo ngayon, kinulit-kulit kayo ng mga nag-imbita sa inyo. Ay, nako! Sa totoo lang, hindi niyo po kailangan pumunta dito para kumita ng malaki. Yan na, nagsisigong, sabi po, hindi pala kailangan pumunta dito. Ang kulit-kulit mo. Sa totoo lang po, kung gusto mong kumita ng malaki, hindi niyo po kailangan ng magandang lokasyon. Kasi simple lang ang negosyo natin. Kung gusto mong kumita ng malaki, ang dapat mo lang unang gawin is dapat pag-aralan mo muna siyang mabuti. Itatak mo siya dito sa utak mo. At pagkatapos mong itatak sa utak mo, may pangalawa pa. Itatak mo rin siya sa puso mo. Mahalin mo ang negosyo na to. Bakit? Kasi pag minahal mo ang negosyo na to, grabe, mamahalin ka rin niya ng sobra-sobra. Ganong kaganda ang negosyo natin. At eto pa, paano kung halimbawa, kahit sabihin na natin napakaganda ng lokasyon mo, bumagyo, bumaha dun sa area mo. Ang tanong, makakapagnegosyo ka pa ba nun? Hindi na. Pero dito, kahit sabihin na nating bumaha sa Ortigas or bumaha sa lugar nyo, hindi ka makaalis sa bahay. Ang maganda lang dito, via internet, kung may mga prospect ka sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, iba't ibang sulok ng mundo, i-text mo lang, i-chat mo lang, manood lang sila ng Justin TV, pwede na nilang makita ang negosyo natin kasi online po tayo. Maganda po ba yun? Eto pa, kahit nga sabihin na natin napakaganda na ng negosyo mo, napakalaki pa ng warehouse mo, kompleto-kompleto ang inventory mo, paano nga kung binaha ka? Ang tanong ngayon, nasan ang produkto mo? Binaha na rin yan. But compare dito, kung kailan mo lang kailangan, di saka ka lang bumili. Kasi ang inventory, trabaho na po yan ng
AIM Global. Hindi na yan trabaho ng mga distributor. At eto pa, ang gustong-gusto ko dito. Kasi pwedeng gawing part-time. Subukan mo mag-part-time traditional business. Sabihin natin pumasok ka, 8 to 5. Sabihin na lang natin, walking distance lang. Yung traditional business mo, meron kang sari-sari store. Buksan mo, 8 to 5 ka. Sabihin na lang natin, 5, nandun ka na. Buksan mo, 5 to 12. Ang tanong ngayon, yayaman ka kaya sa ganon? Hindi. Ang pinag-uusapan natin dito, pagyaman. O, sino ba dito mga empleyado? Pakitaas nga mga kamay. Empleyado. O, kung yung katabi mo, yung nag-imbita sa'yo, nagtaas ng kamay, empleyado, pansinin mo, pag bandiklak niyan, hindi nagtrabaho yan. Anong ginawa niyan? Tinawagan ka, kaya ka nga nandito eh. hindi ka agad yung nagtatrabaho. Pagpasok ng opisina, ginagawa na kaagad ang AIM Global. Kasi bakit? Kasi itong negosyo na to, pwedeng gawing part-time. Anytime mo siya gustong gawin, pwede mong gawin. Bakit? Kasi sino ba ang boss dito? Ako lang. Lahat dito, ikaw ang boss. Kaya kung kayo ngayon mamimili, papipiliin ko kayo ulit. Ano bang gusto nyo? Yung pipila kakakuha ng permit o wala na? May mga pipili pa ng mga nalakasyon o wala na? May mga overhead bills pa o wala na? May inventory o wala na? Network marketing o traditional business? Pero kung network marketing ang napipili nyo, tatapatan ko po kayo mga kapatid. Dito po ay meron din tayong puhunan. Kaya wag po munang magdidilim ang mga paningin. Magkano ang puhunan natin dito? Ano ba ang malaki? Yung pagkakasulat? Yung halaga. Ang tanong ngayon mga kapatid, malaki po ba o malaki? Ang sulat? O ang mga mata nyo? Alam nyo ba mga kapatid, yung 7980 na yan, bago nyo i-judge yan kung malaki o maliit, tignan nyo po muna kung ano ang kapalit. Kasi ang tunay na negosyante, hindi po yung tumitingin sa perang inilalabas nila. Ang laging tinitignan yan is kapag inilabas ko tong perang to, ano ang babalik sa akin? Parang katulad na lang nito. Yung 7980 na yan, ang ibibigay ko pala sa inyo, eto, whiteboard marker, gamit na. Mahal o mura? Pero paano kung ibibigay ko sa inyo sa halagang 7980 yung kotse ko? Mahal, mura? O tignan nyo, nagbago ba ang halaga? Hindi naman, di ba? Pero ang sagot nyo, nag-iiba. Bakit? Kasi nakadepende sa kapalit. So, ano nga bang kapalit? Pag ikaw ay bumili ng 7980 Global Package, ang unang-unang mong makukuha is 6,000 worth mahigit na produkto. Meron po yung dalawang C247 at isang ERP ng C247. Meron din po yung 5 Vida at mga samplers ng live-in. So, kapag kinompute nyo po lahat yan, more than 6,000. Kaya ito ngayon ang kampanya ko. Nakikiusap po ako sa mga first-timers na nandito ngayon. Ang lagi kasing ginagawa ng mga previous na mga members, 7,980 yung puhunan. Mahigit 6,000 ang kapalit. Ang gagawin ko para bawi ka agad, ibebenta ko ang produkto para bawi ka agad. Yes, talaga ka agad no? Guilty. Ay, nako, alam niyo po ba? Ito po, utang na loob na lang. Sa mga bagong bibili ng package, huwag niyo naman pong ibenta. Kasi isa rin po sa mga policy dito, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, simple lang naman ang kailangan mong gawin. Ang unang-una mong dapat gawin is dapat ikaw muna ang gumamit. Kasi ito po ang klase ng negosyo na user ka na. Aba, pusher ka pa. Tunog, adik. Kaya titi kami nag-imbita sa'yo. Titi ka mo. Mga mukhang. Mukhang tontuwa kayo, nakaganti na. Pero ito mga first timers, alam niyo po ba? Kaya sinasabihan mo ang adik na yan. Syempre, member din ako. Adik din ako. Amin na po kami. Lahat po talaga kami dito na member ng AIM Global ay adik. Ba't hindi ka naman ma-addict? Saan ka nakakita ng negosyo na ang gagawin mo lang is puro chika lang. Pagkaras mo chumika, mangyayari sa'yo. Ay pa, check na. Kaya ang tanong ngayon,
Sino ditong gustong maging addict? Taas sa mga kamay. Daw addict. Sige, Lani, pagbibigyan na kita, gagamitin ko na. Pero 2 naman yung C24/7. Isang box gagamitin ko. 5 naman yung bida. Isang sachet yung gagamitin ko talaga. Isang sachet lang. Ay, nako. Wag niyo na gawin yan. Bakit? Kasi ang lagi nga natin sinasabi dito, ang mga Pinoy, ang lagi sinasabi, to see is to believe. Wag mo nang ibenta yung iba. Bakit? Kasi ipagamit mo na lang sa pamilya mo. Kasi kahit ikaw, healthy ka, yung mga prospect mo, nakatingin yan sa pamilya mo. Alagay sasabihin yan, ba't yung nanay mo may sakit? Ba't yung tatay mo may sakit? Ba't yung mga kapatid mo may sakit? Ba't yung buong pangkan mo may sakit? Hindi totoo yan. Bibili pa ba sa iyon? Hindi na. Kaya bago ka tumulong sa ibang tao para maging healthy sila, di tulungan mo muna ang pamilya mo maging healthy. Kasi lalong-lalo na kung ikaw ang breadwinner ng pamilya. Pag yung kamag-anak mo o yung pamilya mo nagkasakit, since ikaw ang breadwinner, sinong gagastos dyan? Ikaw nga ang breadwinner, di ako. Pamilya ko ba yan? Ha? Hindi ba kayo rin naman ang gagastos? So instead na ibenta nyo itong mga produktong to, i-consider nyo na po to as inventory na panggamit mo at panggamit ng pamilya. Kasi lagi nga natin sinasabi, health is wealth. Kasi bawing-bawi ka naman na sa ibang benefits. May makukuha ka pang 200,000 worth ng personal accident insurance. Ang tanong ngayon, sino ditong gusto ng 200,000 pesos? Pakitaas sa mga kamay. May mga nagtaas, mga ilan-ilan. Ito lang po ang requirement. Unang requirement, dapat maraming tao. Mas marami pa dito. At mas maganda kung standing. Pangalawang requirement, dapat may kulay ang ilaw. Hindi naman kumukutitap. Anong kulay? Dilaw. Alam niyo na. At ang pangatlong requirement is dapat may umiiyak. At ang iniiyakan, yung nagtaas ng kamay. Kaya wag kayong taas ng taas. Kasi ito ay makukuha nyo lang pag kayo ay kinuha na ni Lord. Pero ito yung iba na hindi ako nagtaas ng kamay. Tsaka bakit ko naman iintindihan na hindi pa naman ako mamamatay. Sige nga, pakitignan nga yung katabi mo. Tignan mo, titignan mo. Tignan mo yung noo. Yung noo. Tignan mo kung may nakalagay na expiration date. Sige nga. Sino ditong nakakalam kung kailan sila kukunin ni Lord? Asan yung mga yan? Wala, diba? Kasi hindi naman natin alam yan eh. So ito, ibinigay ito ng kumpanya bilang protection natin. Para habang ginagawa natin ang negosyo, tayo ay protektado. At may bonus ka pa na 10,000 burial assistance. Bonus talaga yan. Bakit? Kasi sa experience ko na lang, ang dami kaya nang haharang sa akin sa kalsada. May minsan nga, pag hindi ka talaga maharang, may tali pa para hindi ka talaga makadaan. Tapos aabutan ka ng mga yung bote, yun, lata, at saka aabutan ka ng tabo. Bakit? Kasi minsan, isang buwan na, nakaburol pa. Bakit? Kasi ultimo pampalibing, problema. Yung mga kamag-anak, wala nang mailuha. Dugo na. Sobrang tagal. Ay, nako, pero pag ikaw, member ng AIM Global at kinuha ka ni Lord dahil sa aksidente, ang iyak ng mga mahal mo sa buhay, ang ikli. Gano'n ka ikli? Ganito lang. Parang Pasko lang, nagsiselebrate. Bakit gano'n ka ikli? Ay, nako, bakit maikli ang ikli ng bakit maikli ang iyak ng mga mahal mo sa buhay? Kasi nagmamadali na yan. Ilibing na yan para makuha ng 210,000. Kaya ang mga mahal mo sa buhay, ganyan-ganyan, ang sasaya, pumapalapalakpak pa. Bakit? Kasi wala ka na. May joke lang. Kasi may naibigay ka. Kasi marami kaya ngayon kinukuha ni Lord. Anong iniiwan? Utang. Pag ikaw, member ng AIM Global, kinuha ka ni Lord dahil sa aksidente, may 210,000 sila. Kaya sila ay masasaya. At meron ba yung kasamang
10,000 medical reimbursement. Ito naman po yung mga aksidente na medyahan ka lang. At ang good news, ito po ay consumable. Ibig sabihin, iba-budget mo na lang good for 1 year. O, sabihin na natin, ginabi ka ng uwi, may mga gabi tayong schedule dito. Kinagat ka ng aso, gumasos ka ngayon ng 2,000. 10,000 ang nakaalat sa'yo. Ang tanong, magkano i-reimburse mo? Malinaw na malinaw, ha? 2,000 pesos. Kasi kung ano yung nagastos mo, yun lang din ang babayaran sa'yo. Take note kung ano yung nagastos mo. Kaya ibig sabihin, pag na-aksidente ka, wag kang pupunta ka agad dito, duguan ka pa. Ha? Hindi, magpa-check up ka muna. Kaya nga siya tinawag na reimbursement. Ikaw muna ang gagastos. Kung magkano yung nagastos mo, ipapresent mo lang dito sa office, yun ang mare-reimburse mo. Malinaw po ba tayo doon? O, kung nagastos mo na, 2,000, 10,000 pala nakaalat sa'yo, good for 1 year, magkano na lang natitira? 8,000. Kaya bago ma-aksidente, tansya-tansya na lang. Tignan mo, 8,000 kaya. Kapag more than 8,000, wag mong itutuloy. Abonado ka. Ha? Kasi malinaw na malinaw, maximum of 10,000. At meron ka bang 50,000 murder or assault. Ito naman po yung tipong halimbawa, buong kapitbahay mo, hindi pa member ng AIM Global, kaya nuknukan ng mga negative. Dito sa AIM Global, very positive ang atmosphere. Ikaw lang yung member doon, nag-aaway-aaway sila, may nagsasaksakan, kaliwat kanan, sumigaw ka pa, kapayapaan! Ala, pag sigaw mo, nasaksak tuloy, kaliwat kanan. O yan, kinuha ka ni Lord dahil bayani ka, may 50,000 ka. O, maganda ba yan? Pero ito po mga kapatid, uulitin ko ha, ito po ay protection lang natin habang ginagawa ang negosyo. Huwag pong atat sa paggamit. Ha? Kasi magne-negosyo pa tayo, may 25% lifetime discount ka pa sa lahat ng mga produkto ng AIM Global at sa mga darating pang mga products natin. At magkakaroon ka pa ng ATM card dyan kasi mapupunta ang iyong komisyon. At ang good news sa ATM natin, wala ka ng opening deposit, wala ka na rin maintaining balance. Ang babayaran mo na lang is processing fee. Magkano ang processing fee natin mga members? 200 pesos. Ang accredited bank po natin dyan ay BDO, Banco de Oro. Pero kung international ang mga makukuha mong mga business partners, ang kataya po natin dyan is China Trust. Magkano ang processing fee mga members? 500 pesos. At magkakaroon ka na rin ng sarili mong website. Kasi nga kahit kanina, katulad ng diniscuss ko, sa traditional business, dapat alam mo ang flow ng inventory ng negosyo mo. The same thing with AIM Global. Meron po tayong sarili ng website. Hindi mo na kailangan mag-overseas call. Baka kasi mamaya may mga business partners ka sa US, tumawag ka pa, nag-check ka pa, ano na bang nabili yung produkto ngayon dyan? Ang sagot sa'yo, live-in. Magkano libre rates ng live-in? Mas mahal pa yung itinawag mo dun sa kinita mo. Ha? Kaya ang good news with AIM Global, hindi mo na kailangan gawin yun. Sa website mo pa lang, machi-check mo na kaagad dyan kung sino yung mga bumili, ano yung binili, kailan binili, at kung magkano ang kinita mo. At kapag may nakita ka ng kita, since negosyo mo to, ikaw ang boss, ikaw mismo ang magta-transfer ng kita mo papunta sa iyong ATM card. Kaya ang good news dito, hindi dito 15/30. Hindi rin uso dito ang isang buwan bago mo makuha ang commission mo. Dito, kung anong tinrabaho mo ngayon at kinita mo ngayon, pwede mong i-encash ngayon. And after 24 hours, mapupunta na po yan sa iyong ATM card. Maganda po ba yan? Yes. And magkakaroon ka rin ng business kit. Nandiyan na po lahat ng mga dinaldal ni Miss Jinky at lahat ng idadaldal ko pa. At meron din tayong free medical check-up. Kasi nga, ang pinopromote natin dito is good health. Nakakahiya naman, pa-share ka pa ng good health. Ikaw mismo ay may sakit. Ang sasabihin mo, ay grabe, ang ganda lang si 24/7. Nahika ka pa. Ano sasabihin? Bibili pa sa iyo yung customer mo. Hindi. Baka sabihin, ikaw kaya mo na gumamit. Tama ba? Kaya sabi ng company, bago ka mag-share ng good health, siguraduhin mo muna ikaw ay may good health. Magpa-check up ka muna. Libre naman na yan. Kasama na yan sa 7980. At eto po yung pinakamaganda. Yung transferable scholarship certificate. At sabi nga dito, transferable. Hindi necessary na ikaw ang bumili ng packages, ikaw din ang
gagamit. Pwede mo yung ipamigay kahit kanino. Pwede sa anak, sa pamangkin, sa inaanak, sa kapitbahay. Ay, nako, kahit nga sa aanakan mo pa lang. Pwede. Bakit naman? Kasi wala yung expiration date. Hindi rin necessary na ngayon mo binili yung package is dapat this school year, kailangan mo nang gamitin. Hindi. Kung kailan gagamitin ng bata, saka mo lang ipepresent dun sa accredited school ng AIM Global. At sabi ko nga kanina, kahit aanakan mo pa lang yan, scholar na yan. Imagine mo, hindi ka pa sigurado kung matalino yun. Kasi kalimitan, pag scholar, dapat matalino. Pero sa AIM Global, ang scholarship program natin, ang requirement lang, kailangan matalinaw. Alam mo matalinaw? Malinaw ang mata. Magaling mangopya. Bakit? Kasi dito sa scholarship program ng AIM Global, walang maintaining grade. O, uulitin ko mga members walang maintaining grade. Bakit? Kasi anong requirement? Passing grade. O, anong passing grade natin? 75 or 3. Imagine mo kahit tipong bonak pa yan. Ano yung bonak? Mga bobong anak. Ay, grabe! Ipasa lang niya 3 or 75 lang. Tuloy-tuloy ang kanyang scholarship. Pero take note uulitin natin, walang maintaining grade. Kasi wag mong i-maintain ang 75. Baba, maawa ka naman sa nanay mo. Person, 75. Nakagraduate ka 75. Wag pwede mo itaas yan. Kaya walang maintaining grade, passing grade lang. So, eto ngayon ang kapalit ng 7,980 mo. May more than 6,000 kang worth ng produkto, meron kang insurance, may negosyo ka, may check-up ka, may scholarship certificate ka pa. Ang tanong ngayon, panalo po ba o panalong panalo? Bawi po ba o bawing bawi? Aba, talaga naman kasi uulit-ulitin natin to. Ano bang pinag-uusapan natin ngayon mga kapatid? Negosyo. At pag pinag-uusapan ng negosyo, ang laging kakabit niyan is yung tinatawag na ngayon, 35 years na sila. Magkano na ang initial? 35 million. And according sa feasibility study nila, it will take you 5 years bago mo mabawi ang 35 million. Ibig sabihin, on the 6th year, that's the time, saka ka palang kikita. Pero dito sa AIM Global, naglabas ka ng 7,980, bumili ka ng package. Ang tanong, nagtrabaho ka na ba? Tira, unang-una, direct selling. So since may 25% lifetime discount ka na, pwede ka nang magbenta. Benta. O, bibigyan ko kayo ng tip ha. Kung gusto nyo ba makabenta ng marami, alam nyo po ba, simple lang ang kailangan nyong gawin. At kung gusto nyo makabenta ng marami, nako, simple lang ang kailangan nyong gawin. At kung gusto nyo makabenta ng marami, simple lang ang kailangan nyong gawin. Anong kailangan nyong gawin? Oo nga, simple lang. Anong kailangan nyong gawin? Kung gusto nyo makabenta ng marami, anong kailangan nyong gawin? Huwag kayong magbenta. Yun lang. Kung gusto nyo makabenta na marami, huwag kayong magbebenta. Para kang labo naman. Para makabenta na marami, huwag magbebenta. Bakit? Kasi kanina pa natin ito paulit-ulit na sinasabi, kung gusto mo kumita na maganda, kasi bawal po dito yung mga kwentong barbero, yung kung ano-anong dinadaldal mo, makabenta ka lang. Bawal na bawal po yan dito. Kaya ang number 1 rule, dapat ikaw muna para kung ano yung mararamdaman mo about the product, yun lang yung i-share mo sa mga kakilala mo. Parang katulad nito, baka kasi mamaya sabihin ng iba, hindi ko linya yan, direct selling, kasi mahiyain ako Ay naku, kung sasabihin mong hindi mo linya to dahil mahiyain ka, alam mo bang para dito ka sa negosyo na to? Oo, kasi kung mahiyain ka, sino ba ditong hindi kayang mag-sales talk?
sunukan ng itim. Yung kulay kamagong. Ano yung kulay kamagong? Ay, grabing itim nun. Ang gawin mo, syempre, anong produkto ang ipapainom dapat sa mga ganon? Ay, may naintindihan mo yung white light. Pero mga kapatid, wala naman ako sinasabi na yung kulay kamagong na yan, pag uminom ng white light, bukas, ang puti na. Hindi rin po magic ang produkto natin. Pero I assure you, kapag kahit kulay kamagong yan, pag pinalaklak mo ng white light, hindi, spray lang. Pag gumamit ng white light yan, ay grabe, para na yung kinatam. Yung kinatam. Hala, yung kulay kamagong na yan, nagkulay tabla na. Pumusyaw ng konti. Eto ngayon, paano ka makakabenta? Paano naman yung makakabenta ng marami? Ang gawin mo doon sa pipe, ilagay mo sa plaza. Para pag nakita ng mga kapitbahay, anong sasabihin ng mga kapitbahay? Anong nangyari sa piping yan? Dating kulay kamagong, bakit ngayon kulay tabla na? At pag yung mga kapitbahay na yan na-curious, sa palagay nyo, may posibilidad na bumili. At kapag bumili, nakabenta ka ba? Kaya ganun lang kasimple ang negosyo natin. Hindi kailangan dito magaling mag-sales talk. Kahit sabi mo, ako ang galing-galing ko magbenta. Linya ko yan. Sabi mo, grabe, ang ganda ng Kaledos. Ang ganda nito sa Rayuma. Pagkatapos naman, hila-hila mo yung tuhod mo. Sa Rayuma, kahiya-hiya ka. Makakabenta ka ba? Hindi. Kaya nga ang number 1 rule dito, sa number 1, kung gusto mong kumita ng malaki, dapat ikaw muna ang gumamit. Kasi kahit hindi ka magaling mag-sales talk, magmamanifest po yan sa skin mo. Makikita yan sa sarili mo. Malinaw po ba tayo doon? Baka sabihin naman ng iba, ako yung people lumabas ng bahay sa plaza, ako hindi ako lumalabas ng bahay. Di wag ka lumabas ng bahay. Pero malamang, may mga kakilala ka na magagaling talaga magbenta. Halimbawa, kapatid mo naman yan. Ang gagawin mo lang, yung 25% na yan, since negosyo mo to, pwede mong laruin. Basta ang policy, bawal mag-overprice and bawal din mag-underprice. Malinaw po ba tayo doon? Okay, so lalaruin mo lang yan. Halimbawa, kapatid mo naman yan, bigyan mo na lang ng 15%. Sa'yo ang 10%, kapatid mo naman yan. Tsaka wala ka naman ng effort dyan, namuhunang ka lang. Halimbawa, best friend mo, di baliktarin mo na lang. Best friend, sa'yo 10%, akin ang 15%. Sabihin na lang natin, may kapitbahay kayong nuknukan ng chismosa. Ang dami niyan. Sabihin mo, kapitbahay, kesa ako ang i-chismis mo, ito na lang si 24/7 ang i-chismis mo. Bakit naman kasi yayaman tayo dyan? Bibigyan kita ng 2%. At akin ang 23%. Power talaga yan. Bakit? Kasi magandang hatian yan. Nakatulong ka na. Nakaganti ka pa. No, joke lang. Huwag yung gagawin yan. Ito po ang napakagandang hatian. Pero sabihin na lang natin, ayoko talaga yan. Benta-benta. Ito na lang gawin mo. Yung number 2. Direct referral, bonus. At simple lang ang usapan dito. For every time may na-refer ka, ikaw mismo ang direct na nag-refer, meron kang bonus. Magkano ang bonus mo? Ito, bibigyan ko ulit kayo ng tip Kung gusto nyo kumita ng naparaming 500 pesos, simple lang ang kailangan mong gawin. 3 bagay lang. Ano yung una? Mag-imbita ka. Yan ang sinasabi. Mag-iimbita. Ang hirap-hirap kayang mag-imbita. Okay, nako, kaya kayo nahihirapan. Alam niyo kung ba't kayo nahihirapan mag-imbita? Kasi nag-iimbita ka pa lang, nagpapaliwanag ka na. Hindi kada tanong ng kliyente, sagot ka ng sagot. Malamang ganito ang ginagawa niyo Uy, Mari, grabe, ang ganda ng negosyo ko. Tignan mo. Ano ba yung negosyo mo? Ames Globals. Kumpanya pa lang sa blame Ames Globals na yan. Ay, grabe, ang galing ng kapartner nito. Nature's Way. Ano yung Nature's Way na yan? Ay, grabe, ang ganda ng produkto. C24/7. Naman yung C24/7 na yan. Ay, naku, Mare, basta magdala ka ng 7980, may C24/7 doon.
Ay, naku mga kapatid. Pag nabanggit mo ang 7980, kukumbulsyonin ang iniimbita mo. Ha? Magkakasakit yan kahit walang sakit. Ha? Kaya pag ikaw mag-iimbita, simple lang. Ang lagi sinasabi namin sa invitation, kiss. Ano yung kiss? Keep it short and simple. Huwag kang sagot ng sagot sa mga tanong, ha? Para ka lang nag-iimbita sa birthday party. Uy! Pag birthday party, dinidetalye mo ba handa mo? Sinasabi mo ba, uy, punta ka sa birthday ko. Grabe mo, cake, ganyang kakapalang icing. Sinasabi bang ganon? At sinasabi ba, uy, grabe, punta ka sa birthday ko. May menudo, ang daming hotdog. Sinasabi bang ganon? Hindi. Pero pag ikaw nag-imbita ng 10, ilan ang dumarating? O, 20. May karay-karay pa yun. Ay, kainan. O, ganun lang din dito. Huwag ka masyadong maraming sinasabi. Ganito lang. Kabisaduhin mo lang tong script na to. Pakinggan niyo mabuti, mga members. Uy, Mari. Grabe. Tignan mo yung negosyo ko. Ang ganda. Grabe, sa sobrang ganda niya, kailangan mo talaga tong makita. Pag nagustuhan mo, sige, pagtutulungan natin. Kung hindi naman, okay lang. Ang importante lang sa akin, makita mo ang negosyo ko. Kasi sobrang ganda talaga niya. Pati speaker. Oh, mamaya ang bayad, ah. Oh, anong pangalawa at pangatlo mong gagawin? Yan, yung ginawa nyo. Tawat palakpak lang. Yung tipong kahit umay na kayo sa sinasabi ko. Yung tipong sawang-sawa na kayo. Kasi ulit-ulit ko lang ito sinasabi. Kasi kung kayo umay na, ay naku, ako utang-utana. Itong taon ko na itong ginagawa. Ganyan lang ang gagawin nyo. Tatawa at papalakpak. Mahirap po ba yun? Subukan yung gawin sa baba ng AIC yan doon sa EDSA. Tawat palakpak, yayaman ka ba? Hindi, malamang mental ang punta mo. Pero dito sa M Global, mag-iimbita ka lang, tatawa ka lang, makikisaya ka, papalakpak. Pag bumili ng package, magkakaroon ka ng 500. Pero ito, dito kami kumikita ng malaki. Sa sales matching bonus. Ito, simple lang. For every sales match, meron kang bonus. Magkano ang bonus, mga kapatid? Oh, yung iba naniningkit na ang mga mata. Ay, nako, sales matching bonus. Sales match, sales. Ay, alam ko na yan. Acne na ako dyan. Iyan yung mga left and right. Yan yung recruit. Yan yung bilog. Ay, alam ko na yan. Ay, nako mga kapatid. Kung ang nasa isip mo, alam mo na to. At sasabihin mong ito ang bilog-bilog, nagkakamali ka. Dahil hindi ito bilog-bilog. Dahil ito ay, may bilog ba dyan? Wala. Kaya pag ikaw bumili ng package, magkakaroon ka ng sarili mong DTC, Daily Tracking Center. Ikaw ngayon yan. Bubuo ka na ng left sales force mo and right sales force. Gagawin mo muna yung number... Anong 1? Number 2. Number 2 ang gagawin nyo. Mag-imbita, tatawa at papalakpak. O, yun muna ang gagawin nyo. So, gawin mo na yan. Sabihin na natin, inimbita mo si friend A, nakipalakpak, nakisaya, o, bumili ng package. Magkano kinita mo? O, the next day, ginawa mo ulit yung number 2, nag-imbita ka, si friend B, nakisaya, nakipalakpak, bumili ng package. Magkano kinita mo? At ang sabi ng company, for every sales match, meron kang... O yung iba, atat. Ang sabi dito, for every sales match, meron kang... Yan, bonus muna. Magkano ang bonus mo ngayon dito? 1,500. So, ibig sabihin, sa 2 tao na naimbita mo, na nakitawa, nakipalakpak, magkano lahat ang kinita mo? 2,500. Anong ginawa mo lang ulit dito? Imbita, tawa, palakpak, kumita ka na ng 2,500. O, subukan mo ulit gawin yan sa EDSA. Tawa at palakpak, kikita kang 2,500. Hindi, dito lang yan sa AIM Global. Okay? Syempre,
Si A gusto rin kumita. Ginawa rin niya yung ginawa mo. Nag-imbita rin siya. Si W at si X. O since si A, nakuha niya si W at si X, meron din siyang 500, 500 and 1.5. So si A, yung kinita mo, kinita na rin ni A. Eto ngayon, syempre si W at X gusto rin kumita. Ang tanong ngayon, nag-imbita na lumaki ang organization ni A. O kaya si A kumita ng malaki. Si B. Eto ngayon si B. Sa akin umatin. Ang sabi ko, gamitin yung produkto. Ang tigas ng ulo. Ibinenta yung product. Kaya ngayon, si B, comatose. Kaya ko yung comatose, gumamit ng produkto. Since comatose, wala. Hindi nakapag-negosyo. Kaya ito ngayon, kung sasabihin mo, ay nakalani, ginawa mo lang square, ang bilog, yun din yun. Yan pa rin yun. Alam ko na yung negosyo mo, yung mga ganyang klaseng negosyo, ang kumikita lang dyan, yung mga nauna, kayo nauna, kaya kayo kumikita ng malaki, kami, ngayon lang, kaya hindi na kami kikita. Ba't alam ko? Ganyan din ako nun, mag-isip. Pero alam nyo ba? Napatunayan kong mali. Bakit? Kasi tingnan nyo dito sa senaryo na to Sino ba ang unang nag-member? Si U o si A? Parang di lahat nakakaintindi. hindi nakakasunod. Ulitin ko, sino na nag-member? Si U o si A? Hindi pa rin lahat sumasagot. Sino na nag-member? Si U o si A? Sino mas malaki ang kita ngayon? Si U o si A? May mga ibang sinasagot. Sino mas malaki ang kita? Si U o si A? Sino una nag-join? Si U o si A? Sino una nag-join? Si U o si A? Sino una nag-join? Si U o si A? Sino mas malaki kita? Si U o si A? Sino ngayon ang may sabi na kapag nauna ka, yun lang ang kikita? So, ang chismis ay hindi totoo. Ang network marketing, this is a fair business. Kasi kung ano yung tinatrabaho mo, yun din ang babayaran sa'yo. Maganda po ba yun? Pero syempre, si U, nainggit na. Lang naman si A lang ang kumikita. Ang ginawa niya, bumili siya ng product para kay B. Pinalaklak niya ng produkto. Kaya ngayon si B ay nabuhay. Ito ngayon. Wala talagang gano'n, mga comatose. Napainom ng product, nabuhay. Ito ngayon si B. Nakuha niya si Y at si Z. Kaya si B, meron na rin siyang 500, 500 and 1.5. So si B, kinita na rin niya ang 2.5. Syempre, eto ngayon ang tanong. Si EU ba ang nag-imita kay W, X, Y, and Z? Hindi. Pero ang sabi nga ng company, kada may isa sa left, isa sa right, meron kang 1.5. Isa sa left, isa sa right, meron kang 1.5. Pero ito ngayon, may mga hindi pa rin sobay. Nakaalam ko na yan, Lani. Kailangan mo ng recruit dyan. Ang tanong ngayon, paano kung halimbawa, wala ka nang ma-recruit? Halimbawa, dyan na lang nagtapos ang storya ng network mo. Yan, ilan lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang ang na-recruit. Bakit wala nang ma-recruit? Buong barangay, member na. Sila na lang ang pala kahuli-hulihan na hindi member. Ang tagal kasi. Ang tanong ngayon, see you. May kita pa kaya? Mga members, ang lalakas ng loob yung sumagot ng yes. Pero alam niyo ba mga first-timers, sa ibang kumpanya, kapag wala nang nare-recruit, left and right, wala ka nang kita. Pero within Global, kahit wala nang recruitment na mangyari, pwede ka pa rin kumita. Bakit? Kasi ang nagmamatch po sa atin is yung tinatawag na points na ang global package po natin, equivalent yan sa 1,200 points na lahat ng produkto na diniscuss kanina ni Ms. Jinky ay may points na ang sabi ng company, pag may 1,200 points ka sa left at may 1,200 points ka sa right, magkakaroon ka ng 1.5. So, ibig sabihin, kahit wala ng recruitment dyan, i-assure mo lang na yung mga yan gumamit ng produkto. Pag may points na pumasok, magkakaroon ka ng 1.5. Ano ngayon na kailangan mong
gagawin? Hindi, takot-takutin mo lang. Pag kayo hindi uminom ng produkto, bukas kukunin na kayo ni... Iinom ba yan? Iinom. Pero joke lang po yun, ha? Hindi mo na kailangan manakot kasi kahit i-check nyo sa YouTube presentation pa lang po natin, even international market, napakarami na pong natulungan ng products. Sa inyo na lang manggaling. Pag ang isang tao natulungan ng isang produkto, titigil ba ng pag-inom? Hindi. Sila na mismo ang kusang gagamit. So, kada sila ay kusang gumagamit, lahat ng points umaakyat sa'yo. At nag-accumulate ng 1, 2, left and right, magkakaroon ka ng 1, 5. Na tipong kahit ayaw mo na, gusto niyo ba yun? Yung tipong tina-armalite kayo ng 1.5. Pwede bang pigilan yung mga yan? Huwag na kayong uminom para bumalik ang kanser mo. Kaya ba sabihin yun? Hindi. Hanggat uminom ng product, may points. At habang may points, merong 1.5. Maganda po ba yun? Pero ito ngayon, ang isa pang dilemma dyan. Paano kung halimbawa, isa lang ang naniwala sa akin? Sabi kasi kailangan ng match. Ang tanong ngayon, isa lang ang naniwala sa'yo, nanay mo pa. Pilit mo eh. Kaya no? Nanay mo naniwala sa'yo. Ang tanong, may kita ka pa ba? Mga members, ang lalakas talaga ng love. Sige, may kita na. Magkano ang kita? 500. Ba't sabi payaman 500? Eto ngayon. Ang good news po sa ibang kumpanya kasi, kapag wala nang nagmamatch, wala ka nang kita. Ang good news with AIM Global, may pang-apat pa po tayo, yung tinatawag na Unilevel Sales Bonus. At dito, ang pinag-uusapan po is more on... Hindi nyo mabasa? Hindi points, rebates. Ang ganda ng sulat ko. Ay nako, pasensya na po kayo kasi ganyan po talaga ang training dito sa AIM Global. Sabi po nila, kapag daw po pangit ang sulat, kabaliktaran ng itsura. Kaya kapag medyo dehado ka sa itsura, gandahan ng sulat. So, rebates po yan. So, paano yan? Halimbawa, si A, isa lang talaga naniwala sa'yo. Kahit isa lang yan, babasahin ng computer yan as your first level. At lahat ng bibili niyan, whether for personal consumption niya o pangbenta niya, meron kang 10% rebates. At halimbawa, si A, nagibita. Isa lang din ang naniwala. Si B, kahit isa lang yan, may second level mo na yan. Lahat din ang bibili yan is meron kang 5% rebates. Si B, nagibita. Isa lang din na naman ang naniwala. Kahit isa lang yan, third level mo na yan. At lahat ng bibili yan is meron kang 5% rebates. Hanggang 10th level po mga kapatid, magkakaroon ka ng 5% rebates. Ang tanong ngayon mga kapatid, 5%, 10%, malaki po ba o maliit? Malaki yan. Punta tayo sa Mega Mall. Tingnan natin kung bibili kayo 5%, 10% discount. Tapalan tayo mga kapatid. Ang 5%, 10% wala pong itinatago ang AIM Global. Very transparent po tayo dito. Iyan po ay maliit. Maliit po yan. Sa totoo lang. Bakit? Mga members, kayo na lang ang sumagot eh. Ilan ang 10% ng live-in? 250. Sige, ulitin ko ang tanong. 250. Ang tanong ngayon, malaki po ba o maliit? Tingnan nyo, nagkaisa na kayo sa maliit. So, maliit po iyan. Pero ito ngayon mga kapatid, dito po sa principle na to, ito po yung sinusunod natin na principle ng mga Chinese businessman. Anong lagi sinasabi ng mga Chinese businessman? Iyan, kahit liit kita, pero pag dami naman bili, lumalaki ang kita. Kasi katulad na lang po nito sabihin na lang natin, sa first level mo, na perfect mo siya. First level, nakakuha ka ng 2. Sa second level mo, yung 2, kumuha rin ng tig-2. Ilan na yun? 4. Yung third level mo, yung 4 kumuha ng tig-2, ilan na? 8. Yung 8 kumuha ng tig-2, ilan na? 16. Yung 16 kumuha ng tig-2, ilan na? 32. Ay, hindi. Yung 32 kumuha ng tig-2, ilan na? 64. Yung 64 gumawa ng tig-2, ilan na? 128. Yung 128, nag-ibig na tig-2, ilan na? 256. Yung 256 na may tig-2. Alam na. Nasa nagkakaintindihan tayo? 512. Yung 512, nag-ibig na tig-2. 1,000.
24. Sige, mga members, since magagaling kayo sa math, i-add nyo lahat yan. Wag na, baka matagalan pa tayo. 2,000. Sabihin na lang natin. Sino may mga calculator dito, mga cellphone, ilabas. Para malinawan natin yung computation. 2,000 tao. Sabihin na lang natin, yan 2,000 tao niyan. Where scenario? Uminom ng tigigisang box ng kape. Worse po yun. Bakit ko nasabing worse? Ilang buwan meron, ilang araw meron ng isang buwan? 30 days. Ilang sachet meron ng isang box? 20. Ang tanong ngayon, paano mo napagkasya ang 20 sachet ng 30 days? Binubudbud mo siguro sa mata mo. Kaya binubusubos. Pero sabihin na lang natin, ganun na nangyari. Well, scenario talaga yun. Tipong isang buwan bago mo na ubos ang isang box. Compute. Para makorek natin tayo, mga members, compute. 250 times 2,000 katao. Ilan? Sigurado kayo? Ang tanong ngayon mga kapatid, malaki maliit? Sa iba maliit yan, sa iba malaki. Pero ito ngayon, yung 5,000 na kinita mo, at worst scenario pa yan. At ito pang matindi dyan, ang tanong, ikaw pa ba ang pumilit sa mga yan na magkape? Ikaw pa ba ang nag-deliver sa mga yan ng kape? Paano mo nabilihan? Galing mo naman 2,000 tao, ikaw nag-deliver. Anong effort mo dito nung kumita ka na 5,000? Wala ka nang ginawa, kumita ka pa ng pera. At worst scenario. Paano kung katulad sa amin? Ang isang box ng kape, wala pang isang linggo. Ilang linggo meron ng isang buwan? 4. Sabihin na lang natin katulad namin kayo. Wala pa isang linggo, ubos ang isang box. Magkano na yan? Tama ba? 20,000. Ang tanong ngayon, malaki po ba o maliit? Malaki na. At ang tanong ngayon, anong effort mo ulit dyan? Wala. Ito pong principle na to, ito po ang ginagamit ni Lucio Tan. Kilala niya po si Lucio Tan? Ano mga kumpanya ni Lucio Tan? Fortune Tobacco. Ang Fortune Tobacco, ang kita po ni Lucio Tan doon, kada isang stick ng sigarilyo ay 5 centavos. Sa kanya nga 5 centavos, sa atin 250, mas malaki pa sa atin. Pero pansanin nyo ilan ang naninigarilyo sa buong mundo? Bilyon. Kaya si Lucio Tan ngayon, bilyonaryo. Kaya dito sa AIM Global, principle ni Lucio Tan ang ginagamit natin, bilyonaryo. Kaya hindi nakakapagtaka dito pa lang sa AIM Global, napakarami ng milyonaryo. Ito, huli na to. Stair-step. Dito ang pinag-uusapan, overriding commission. Dito, simple lang. Kung gusto mong mas tumaas pa ang iyong komisyon, dapat pataasin mo rin ang iyong posisyon. So, unang posisyon, distributor. Sunod, silver executive, gold executive, global ambassador. Pag distributor ka, magkano ang kita mo? Wala. Pero ito, wala ka lang kita sa number 5. Pero kikita ka na mula number 1 hanggang number 4. Kung gusto mo kumita sa number 5, additional income, dapat ma-promote ka ng silver executive. Magkakaroon ka na ng additional 10% overriding commission. Meaning, kung sa uni-level pa lang, kumita ka na ng 20,000. Sa kape pa lang yan, mga kapatid. Ang dami nating produkto. Kung kumita ka ng 20,000 at 10%, first to 10 pa lang yan. Ibig sabihin, pag naging silver ka, may additional ka na namang 10%. Ibig sabihin, ito mata times 2. Magkano nang kinita mo? 40,000. At ang tanong ulit, anong ginawa mo? Wala. At pag ikaw naging gold executive, additional 20% na yan. Global ambassador, additional 30%. Ang tanong ngayon, paano ako mapapromote? Para maging silver executive, kailangan mo ng 10 global points. Paano naman yan? Ang 1 point po sa C24/7 na lang, para mas madaling i-compute, is 5 box. Ibig sabihin, para maka 10 global points ka, ilang boxes ang kailangan? 50. Ang tanong ngayon, lalaklakin mo ba ang 50 boxes para ma-promote?
Ang galing mo naman, lalaklakin mo lahat yan. Hindi. Pero ang good news dito, just sa Silver Executive, 10 global points na yan, iyan po ay points mo at points ng buong grupo mo. Kaya kung ipipilit mo pa rin sa nag-imbita sa'yo na hindi mo linya to dahil mahihiyain ka, naku, ako na nagsasabi sa'yo, para dito ka sa negosyo na to. Kasi kung ikaw ay mahihiyain, simple lang ang gagawin mo. Kung ikaw mahihiyain, maghanap ka lang ng makakapal lang mga muka. Bakit pag yung mga makakapalang mga mukhang yan na nagbenta, lahat ng points ay aakyat sa'yo. Kaya mapopromote ka pa din. O, baka naman sabihin mo, sige ako, makapalang mukha ako. Kaya lang ang problema ko ngayon, ito, wala akong time. Busy ako kasing tao eh. Ay nako, kung sasabihin mo hindi para dito dahil busy ka, ako lang nagsasabi sa'yo, para dito ka sa negosyo na to. Bakit? Kasi kung ikaw ay busy, ang kailangan mo lang gawin is maghanap ka ng mga taong maraming time. Kapag sila nagbenta, lahat na naman ng points ay aakyat sa'yo. Kaya whether you like it or not, mapopromote at mapopromote ka talaga. At para maging Gold Executive, 100 global points and Global Ambassador, 1,000 global points. Tapos na. Uy, tapos na. Ang tanong yan mga kapatid, maganda po ba ang ating products? Yes! Kabisado ko yung yes na yan. Mga yes ng mga members yan. Wala naman duda, addict nga kayo eh. Ang gusto kong marinig yung mga sagot dun sa tanong ko is yung sagot ng mga first timers. Kaya mga members, magsitahimik ka. At kaming mga first timers lang ang mag-uusap. Okay, mga first timers, maganda po ba ang ating product? Yes! Ba, aral na aral si Mami. Yes! Mga first timers, maganda po ba ang ating package? Aral na aral talaga. Mga first timers, maganda po ba ang ating kitaan? Yes. Parang humihina, ha? Mga first timers, may mag-join po ba? Yes. Kasi sabi ko sa inyo kanina, ay naka, 7 taon ko na po itong ginagawa, pa ulit-ulit ko na po itong sinasabi, at ang uta na din. Laging ganyan, kahit saan ako pumunta sa Pilipinas, ang lagi kong tanong, maganda ba ang ating product? Ang sagot, yes. Maganda ba ang package? Yes. Maganda ba ang kitaan? Yes. May mag-join po ba? Hala, ako kausap. Ito mga kapatid, wala po akong sinabi na kapag tinanong ko kayo, kung kayo ay mag-join, kailangan mag-join na kayo ngayon. Lilinawin ko po wala po akong sinabi na kapag sumagot kayo ng yes, na ngayon na kayo mag-join, ay ngayon na talaga kayo mag-join. Wala po akong sinabi ngayon na. Mamaya na lang, pagkatapos ko magsalita. Malinaw yan, Kasi, nung experience ko yun, kaya pala walang sumagot. Pagkatapos ko, nagbilihan na members na lang naiwan. Kaya wala na talaga mag-join. Member na Kaya ito po, hindi ko naman kayo tatanungin kung bakit kayo mag-join. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Kasi katulad po sa network ko, may mga bumibili ng package kasi gustong maka-discount. Dahil sa pamilya pa lang nila, marami nang may sakit. May kanya-kanyang lahi yan May mga lahi ng mga diabetics, may mga lahi ng high blood, may mga lahi ng cancer. Kaya yung iba, bumibili ng package kasi gusto ang produkto para maka-discount. Kasi kahit mga senior citizen, mami, ilan ang percent discount? 20. Sa M-Global, ilan? 25. Diba? Mas malaki. Kaya maraming nag-join dahil sa product. May mga bumibili rin naman ng package kasi gustong kumita. At may mga bumibili ng package dahil sa scholarship program, lalo na pag malapit na yung pasukan. So kayo po, na mga nandito ngayon, mga first-timers, hindi ko na po tatanungin
kung bakit kayo magjo-join. May nag-OPP yata dun. Ha? Mamaya na yung mga 7 heads mo, ha? Mamaya na yan. Okay, so, eto ngayon. Hindi ko na kayo tatanungin kung bakit kayo magjo-join. Pero gusto ko lang po kasing malaman kung sino po dito yung mga nagka-interest sa product. Kung sino ba dito yung nagka-interest sa package natin? Kung sino ba yung nagka-interest sa kitaan? Okay? At nagka-interest kay Miss Jinky. Tanong niyo yung kanina, di ba? Joke, hindi siya kasama. Okay? So, gusto ko lang po malaman kung sino yung mga nagka-interest sa tatlong bagay na yan. Okay? So, eto po. Gusto ko kasi talagang makita. Literal. Kaya okay lang po ba? Tumayo po yung mga mag-join. Yung mga nagka-interest sa product, nagka-interest sa package, at nagka-interest sa kitaan. Ayan. Sige po, asan na yung mga nag-yes? Wala kayong mahiya. Sige, tayo na. Tayo na. Ang tagal kang dinadaldal ko yan, hindi ka pa rito ate. Wala kayong mahiya. Sige na, tayo na. Tayo. Oh, parang namimili kayo. Tumayo na kayo. Tayo na, wala tatayo dito. Ayan, si Mami, tumayo na. Yes! Si Tito, tumayo na. Huwag kayong maupo, Tito. Ba't puro mga senior ang tumatayo? Sige, Mami, tayo. Tita, tayo. Para ma-acknowledge lang natin yung mga taong tutulungan natin. Ayan, tumayo ka na, umupo ka pa. Tayo na. Ayan, wala na po ba? Wala na kahabol. Sige, wala na ba? Lalakad na. Sige, tayo. Ayan, okay. Baka may hahabol pa. Wala na ba hahabol? Okay, sige, palakpakan natin ng mga tumayo. Bakit ko sila pinapalakpakan? Kasi ngayon pa lang, wini-welcome na namin kayo sa AIM Global. Definitely, ito po ay pagtutulong-tulungan natin. Pag may mga nakita po kayo dito, may mga nakita nyo po ako, pwede po kaming makatulong sa inyo. Pag nakita nyo po si Dr. Winston, Doc, tayo, para ma-recognize lang yan. Pag nakita nyo po yan, dentist po yan, ginagawa tong business na to. Ano ba tinakpan? Ayan, lahat po kami dito sa AIM Global ay wini-welcome po kayo and definitely pagtutulungan po natin ang negosyo. At pangalawa is bakit po namin kayo pinalakpakan? Kasi ngayon pa lang po kino-congratulate na namin kayo. Yes. So po hindi po pamubula yan. Bakit? Yung mga tumayo na yan, nakapasa na sila sa unang step ng pagyaman. At kaya palakpakan natin ulit yung mga tumayo. Ay, mga tumayo lang. Bakit? Kasi alam niyo po ba, sabi nga doon sa book na nabasa ko, kung gusto mong yumaman ka, dapat sundin mo yung 4 pillars of success. Ano yung unang step? Ginawa na po ng mga ano ba? Dami yung letter. Ginawa na po ng mga tumayo. Bakit? Kasi ang unang pong step, kung gusto mo talaga maging successful ka, is you have to decide. At which is ginawa na ng mga tumayo. Totoo po, kasi subukan nyo na lang ngayon. Ngayon, mag-activity tayo. Ngayon lahat, member, non-member, mga first-timers, pagbaba nyo mamaya, pumara kayo. Siyempre, gusto nyo nang umuwi. Para, sakay. At pag sakay nyo, pag tinanong kayo ng driver, saan ka pupunta? Ito ay sasagot nyo, undecided pa eh. Ang tanong mga kapatid, makakauwi ka ba? May mararating ka kaya? Ganun din po sa pagkita ng pera. Kung hanggang ngayon, undecided ka pa, namalamnan ng bulsa mo or yumamang ka pa, wala ka talagang mararating. Kaya itong salitang to, wag nyo din to sasabihin sa nag-imbita sa inyo. Nakamamatay itong salitang to. Ano yung salitang yan? Pag-iisipan ko. Baka sabi niya, sige, ang ganda ng product, ang ganda ng kitaan, kaya lang pag-iisipan ko. Sige, subukan mong mag-isip. Mag-practice tayo. Sabihin na lang natin nakauwi ka na. Pag-uwi mo, subukan mo mag-isip. Mag-join ba ako? Hindi. At harang nag-iisip ka, tignan natin kung may lumalabas sa 500 at 1.5 dyan, ha? Mag-join ba ako? 500. Mag-join ba ako? 1.5. Ala, kung may lumalabas na pera habang ikaw ay nag-iisip, bumalik ka sa akin.
balikan mo ako dito. Oo, para sabihin ko sa buong grupo ko, wala nang magtatrabaho. Mag-isip na lang tayo. Dahil kung nakakayaman ng pag-iisip, mga kapatid, napakarami ng yumaman. Kaya sa unang step pa lang hindi mo pa magawa, kapatid, malabo ka talagang yumaman. Dapat gawin mo yun una. Ano yung una? You have to decide. At gawin mo rin yung pangalawa. Kaya yung mga tumayo, yung pagtayo, hindi pa natatapos dyan, ha? Gawin mo yung pangalawa. Ano yung pangalawa? You have to take action of your decision. Kasi subukan nyo na lang din sa mga may mga partner. May pangatlo na kayong activity, ha? Pag-uwi nyo ulit sa bahay. Gabi na! Sabi na lang natin, nag-decide kayo. Gusto nyo nang magkaanak. O, eto ngayon. Yun ang desisyon. Pero pagdating ng gabi, ang ginawa nyo lang, nagtitigan lang kayo. Walang action na nangyari. Ang tanong ngayon, mga kapatid, magkakaanak ka ba? Hindi. Ganun din po sa pagkita ng pera. Kahit gustong-gusto mo nang kumita ng pera, decided na akong yumaman. Pero wala ka namang ginagawa. Wala ring mangyayari. Kapatid, alam niyo po ba, nasa Bible po yan. James, faith without work is dead. Kahit manalangin ka ng manalangin, Lord, gusto ko na pong yumaman. Kinabukasan pagising mo, nga sa bahay. Ang tanong, yayaman ka kaya? Hindi. Kaya kailangan, you have to make a decision and you have to take action. Ang tanong ngayon, kailan mo dapat gawin yan? Ngayon na. Kasi ang tanong, kailan mo ba gustong magbago ang buhay mo? Ngayon o bukas? Ngayon na. Kaya you have to take action now. Kasi ang buhay po natin ay maikli lang. Life is too short. Gaano kaikli? Ang buhay po ng tao, 3 letra lang. Ano yan? B, C, D. Ano yung B? Birthday. Ano yung D? Death day. Ano yung C? Ano? C24. Ano yung C? It's the choice you make. Sabi nga, our destiny is not a matter of chance. It's a matter of choice. Kaya kapatid, wag kung sino-sinong sinisisi mo sa buhay na meron ka ngayon. Hindi kasalanan ng pamilya mo, hindi kasalanan ng kapitbahay mo, hindi kasalanan ng gobyerno. Kasi kung anong buhay meron ka ngayon, kasi kapatid, yan ang naging choice mo years back ago. At kung anong buhay ang gusto mo mangyari, kapatid, mga first-timers, nasa critical condition kayo ngayon. Kasi whatever choice ang gawin nyo ngayon, definitely makaka-apekto yan sa buhay mo at buhay ng pamilya mo bukas. Kaya kung magde-decide ka rin kung gagawin mo itong negosyo na to, wag mo ding tignan muna ang sarili mo. Baka kasi mamaya ikaw, sanay na. Sanay naman na ako sa buhay ko eh. Masaya naman na ako sa buhay ko eh. Kahit tanungin mo lahat ng mga members dito sa AIM Global, bakit ginagawa ang negosyo para sa? Tignan mo muna ang pamilya mo kung sila masaya na ba. At kung sa palagay mo hindi sila masaya, baka it's time para baguhin mo naman yung naging habit mo years back ago. At para mas makapag-decide kayo ng mas maganda, meron po akong ipapakilalang tao sa inyo. Grabe, kung ako kanina pinakilala ni Miss Jenky, naging milyonaryo sa negosyo na to, ito hindi lang po ito basta milyonaryo, ito po ang tumutulong sa napakaraming distributor para maging milyonaryo. Kasi hindi lang po ito basta speakers bureau, ito po ay parte ng training team ng company. At kami po mismo natulungan nito. Kaya kung gusto nyong matulungan din, magkaroon ng laman ng mga bulsa nyo, laman ng matulungan ng pamilya nyo, kailangan i-welcome po natin siya ng bonggang-bongga. Ha? Okay. So, ready na po ba tayo? Tanungin mo muna ang katabi mo, handa ka na bang yumaman? Parang hindi pa ulit. Handa ka na bang yumaman? 1 milyon. Ano nangyari? Sabi ko milyon. Hindi milyon barya. Ha? Kung saan nagmagtakan. Ulit. 1 milyon. Ayan. 3 milyon. 5 milyon. Oy, sobra ng isa dyan. Sobra. Sige, pasobrahan na nga natin ang todo. At milyon balakpak para sa ating training specialist, Mr. George
Lani. Palakpakan naman natin, Miss Lani Leonor. Thank you very much. Thank you. Yan na ba pinakamalakas sa palakpak nyo? Ang hina pa rin. Ayan, si Lani po ang aming, pwede na po umupo, concert queen. Ha? Kasi, yung nakaraang event po namin sa Ultra, naging second voice po siya ni Nyoy Bolante. Kaya palakpakan nyo po si Lani Leonor. So anyway, mga kaibigan, tapos na po tayo. I'm Jerjen, coming from the management. Magbibigay lang kami ng closing remarks. Kasi normally, yung ganitong oras, especially today, holiday ngayon, tama ba? So, some of you probably are working and nagkaroon kayo ng chance para umupo at tignan ng AIM Global. Well, we would like to tell you, ladies and gentlemen, 7 years na po ang Alliance in Motion Global. Marami na pong nagbago ang buhay dito na nag-join sa company. And at the rate that we are going, mahigit 500 o nasa 700 na pong self-made millionaires ang na-create ng Alliance in Motion Global. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, nakakreate kami ng mahigit 700 individuals na nung nag-join sa company na to, ginawa, pinag-aralan, ngayon po yumaman na. Ngayon po, mga taong nagbago na buhay. Kaya we would like to offer this opportunity to everybody. Kaya lang, well, hindi namin kayo ma-blame kung marami ditong hindi maniniwala dun sa pinaliwanag ni Lani. You know why? Kasi sa laki ng kitaan. Nasaan ba yun? Yung 24,000 a day, naalala nyo? Ha? Binura? Walang nilagay. Alam nyo ako, 17 years ago, umattend din ako ng networking. Engineering po ako by profession. I was working at an oil company. Na-recruit lang din ako katulad nyo at umupo. Alam nyo, nung umattend ako ng seminar, okay siya, maganda. Kaya lang ang hindi ko pinaniwalaan, yung laki ng kitaan. You know, there's nothing wrong about networking. A lot of people do not believe in this business simply because yung kitaan sobrang laki. Nasa sobrang laki niya, ayaw ng paniwalaan ng tao. Tulad ko, nung pinaliwanag sa akin tong networking, ang monthly daw 50,000. 17 years ago, ang una kong company, ang produkto, aloe vera, shampoo. Loob-loob ko ilang kayang truck ng shampoo ibebenta ko para kumita ng 50,000. Dinemo pa sa harap ko, pampatubo daw ng buhok. Di lang kalbo hanapin ko bago ako yumaman. Hindi ako naniwala. Alam nyo, maraming tao, pag pinaliwanagan nyo ng 50,000, okay? Ito, hindi ako naniwala 50,000 naman. Lalo na dito, sa AIM Global, may kumikita dito, 100,000 piso buwan-buwan. Paano ka maniwala? May kumikita dito, 250,000 buwan-buwan for the last 3 years. Can you imagine? Kaya maraming tao, pag nakita to, hindi naniwala. Pero mga Pilipino, paliwanagan mo ng 10,000, yan, totoo yan. 12,000, yan, totoo yan. 250,000, di, totoo yan, racket yan, drug lord yan. Bakit ganon? Bakit maraming di naniwala? Kasi ang tao, meron tinatawag na mental wallet. Yung mental wallet, ito po yung capacity natin na paniwalaan kung ano lang yung amount ng income na totoo para sa utak natin. Tama ba? Dito sa AIM Global, alam nyo, ang earning potential namin, 24,000 per day. When a lot of people are making 10,000, 12,000 per month, some people here in AIM Global are making 24,000 a day. First timer ka sa networking, paano mo paniwalaan? Tama ba? Kaya nagre-resist ang utak mo, hindi totoo, hindi totoo, hindi totoo. Kaya ano gagawin mo? Pag-aralan mo mabuti, balikan mo. Ano nangyari sa akin pag attend ka ng seminar 17 years ago? Sabi ko sa friend ko, best friend ko, yung pangalan June. Sabi ko, June, ikaw na lang. Pag mayaman ka na, balikan mo na lang ako. Alam mo, sabi sa akin, hindi bro, subukan natin, kikita tayo. Sabi ko, ano ka ba, hindi natin linya to, engineering tayo. Alam mo, sagot, linyahin natin, kikita tayo. Sabi ko, ano ka ba, benta-benta to. Sabi sa akin, no, kahit na, kikita tayo. Para hindi na lang mapaya, sinabi ko na lang, bro, pasensya na, wala akong time. Alam mo, sabi, bigyan mo ng time, kikita tayo. Wala akong narinig kundi kikita. Nung tinanong ko, magkano na ba kinikita mo? Alam niya sagot? Wala pa, pero sabi ng speaker, kikita daw, kaya mag-join tayo. Paano ka maniwala? Kaya, let me tell you, if ang nagdala sa inyo dito, mga bago din, huwag nyo hanapan ng prueba. Kasi nagsisimula rin sila rito eh. Guess what happened? Naghiwalay kami magkaibigan. Siya, tinuloy niya yung networking niya. Ako, tinuloy ko trabaho ko. After 7 months, this friend of mine, best friend ko, went back to see me and he was driving a brand new car. Ako po,
Magdadalawang taon na ako sa trabaho ko, ni 4 na gulong, hindi pa ako nakakabili. Itong kaklase ko, best friend ko, jeepney driver nung college kami. Ako po, Jollibee crew. Nagbago buhay. May kotse. Nung una, ayoko ng benta-benta. Pero nung nakita ko yung kotse niya, alam niyo, sabi ko, June, kahit mani, ibibenta ko, magkakotse lang ako. Katulad mo. Ano tawag doon? Nagkaroon na po ako ng paradigm shift. Doon ko unti-unting pinag-aralan kung ano ang networking. Doon ko pinag-aralan, doon ko binalikan, doon ko ginawa. Because in my belief, sabi ko, wala namang mawala. Kung gagawin ko man to, anong mawawala sa akin? Dati na kaming mawala, wala, ano pang mawala? Kaya kung ikaw dati ka nang wala, masubukan mo to. Ano pang mawala? Tama ba? Bakit mangangamba kang sumubok kung wala namang mawawala sa'yo? Bakit mangangamba kang sumubok na may pagkakataon ka ditong pwede kang yumaman? Unfortunately, to a lot of people, nauunahan ng duda. Alam niyo yung duda, galing po ako sa Robinson eh. Pambili nyo, duda, wala kayong mabili. Pabili po sa kamiseta, ito bayad duda. Wala. Di kayo yaman sa duda. Tama ho ba ako? So coming from a person who has been here for 17 years, hindi namin may kukwento sa inyo lahat. But what we want you to know and to see in this opportunity is may pagkakataon ka na pwedeng magbago buhay mo. May pagkakataon ka na pwede mong matupad ang mga pangarap mo. Because so many people, especially those earning about 10 to 12,000 a month, wala naman na kayong pangarap eh. Kung may pangarap man, hindi na nakukuha. Tama ba? Because at this type of income, you're not getting your dreams anymore. You're merely surviving. Alam nyo, sorry kung may masasaktan ho dito, but believe me, we tell you this just to make you realize your life. You know, the truth hurts, but the truth shall set you free. Baka mamaya sabihin, yabang naman yan, may dream naman ako ah. Oo nga, may dream ka, kumusta? Ang sagot, dream pa din. Tama ba? Pag tinanong mo maraming tao, kumusta pangarap mo? Ano pangarap mo? Marami akong pangarap. Kumusta? Pangarap pa rin. Ang pangatlong tanong ko, di ba unang tanong, may pangarap ka ba? Sabi mo yes. Pangalawa, kumusta pangarap mo? Ang sagot mo, pangarap pa rin. Ang pangatlo, ito mas masakit. Ano balak mo? Kasi dapat may balak ka kasi kung wala kang balak, itong pangarap mo, pangarap na rin. Alam ko yan kasi galing ako dyan eh. We were merely surviving. Mahirap lang kami. Nung isang araw, may lumapit sa akin pagkatapos ko mag-talk. Sabi niya, Sir, mahirap ka ba talaga dati? Sabi ko, oo. Eh bakit ang tisoy-tisoy mo, mistiso ka na? Sabi ko, siyempre. Siyempre mayaman na eh. Dati, mahirap pa, kaya hindi pa ganito. But ladies and gentlemen, coming from my heart, I came from a poor family. Dito nagbago buhay ko. And I know what it is when you're just surviving. Ano yung surviving? Hand-to-mouth existence. Tuwing 15 may pera. Sweldo eh, engineer eh. Pagdating ng 18, wala na pera ulit. Nihintay mo naman yung 30. Pagdating na 30, may pera ka na naman. Hindi pa dumadating sweldo mo, may-ari na eh. Tama ba? Pag withdraw mo sa ATM mo, gumanon lang, wala na. Ang tawag doon, surviving. Paano yung bahay na gusto mo? Paano yung gusto mong travel? Paano yung financial freedom na gusto mo? Paano yung konting rangya na gusto mo? Paano yung bahay na pangarap mo sa children mo? Wala na. Because you're just merely surviving. The moment you make a lot of money, that's the only time you can probably get your dreams. Kasi ang pangarap, may presyo yan eh. Tama ba? So in layman's term, very simple. Maraming tao hindi nakukuha ang pangarap. Alam niyo kung bakit? Walang pambili ng pangarap. It's hard, pero totoo. Pero ulitin ko, the moment na ma-realize mo to, dyan magbabago buhay mo. Kasi from now on, magiging open-minded ka na kumita ng malaking pera, thus making your dreams come true, especially in Alliance in Motion Global. So it's your choice. Sir, ang hirap naman dyan, puro pera pinag-uusapan. Siyempre, negosyo to eh. Pumunta ka sa simbahan, spirituality pag-uusapan doon. Punta ka sa eskwelahan, pag-uusapan doon, subject, mental, intellectual. Pumunta ka sa gay bar, o kaya pumunta ka sa mga comedy bar, ano pag-uusapan doon? Kabastusan. Pero pumunta ka sa seminar na negosyo, ano pag-uusapan? Pera.
Kaya yung mga tao magsabi sa amin, mukha kaming pera, ang nagsasabi nun, kasi pera. Tama ba? Ang point ko mga kaibigan, you're coming here today, nagkita-kita tayo, especially with the presentation of Lani Leonor, may purpose yung pagpunta nyo ngayon. Kasi a lot of things can happen para hindi ka matuloy. Pwedeng yung jeep na sinasakyan mo na hold up, hindi ka natuloy. Pwedeng may aberya sa bahay nyo, hindi ka natuloy. But of all time, bakit natuloy ka ngayong araw na to? Because you never know, baka isa ka sa mga taong katulad ko dati, nananalangin gabi-gabi na magkaroon ng pagbabago ng buhay. Baka isa ka sa mga taong katulad ko dati, sawang-sawa na sa hirap ng buhay. Baka ito na yung pangarap na binibigay. Baka ito na yung sagot sa mga pangarap mo. Sino ba dito nag-enjoy sa hirap ng buhay? Yung pagising sa umaga, yes, mahirap kami. Ha? Sino dito sa nag-enjoy sa pagtitipid? Ha? Di ba nakakasawa na magtipid? Sino nag-enjoy sa pagtitipid? Wala. Financial freedom, ladies and gentlemen, is that type of freedom where you don't have to worry for your finances anymore. Hindi mo na problema pera. And mind you, ladies and gentlemen, believe me, coming from a person na mahirap lang kami before, isa lang masasabi ko, ang hirap maging mahirap. Ayoko nang balikan ng buhay ko before. Kung nananaginip ako ngayon, ayoko nang magising. Kung may gigising sa akin, papatayin ko talaga. Kasi ang hirap pag nasa baba ka. Alam mo, pag nasa baba ka, wala kang choice. Kung ano yung nandyan, yun na yun. Hindi ka pwede mamili. Hindi ka pa pwede mamili ng ulam. Hindi ka pwede mamili ng pagkain. Hindi ka pwede mamili ng eskwelahan. Wala kayong pera eh. Hindi ka pwede mamili ng damit. Kung ano yung nandyan, yun na yun. Lalo kami, 7 kami magkakapatid. Tig-isang taon ang agwat bawat isa. Yung 7 na yun, tig-isang taon bawat isa, nagfa-family planning pa tatay ko. No? Lintik eh, no? Alam mo naman pang brown out nung araw kung ano silibangan nila. Pangatlo ko sa 7. Ang sinundan ko, kuya. Sino may bago? Ako yung kuya. Kuya. Yung napaglumaan, akin. Ang tawag, hand me down. Tama ba? Minsan akong bilan ng uniform, public kami. Minsan akong bilan ng uniform, alam niyo yung kaki? Tsaka white polo? Galing sa palengke nanay ko. Alam niyo yung manggas, yung sleeves, yung polo ko, hanggang dito. Grade 4 pa lang ako. 3/4 eh. Nung sinusukat ko, sabi ng nanay ko, hindi, ay malaki po kay kuya to, hinuhubad ko. Sabi ng nanay ko, hindi, iyo yan. Sabi ko, hindi po kay kuya po, ito na yan, laki po. Alam mo, sabi sa akin, iyo yan. Hindi po na yan, laki po. Alam mo, sagot? Iyo yan. Maigi yan para pag grade 6 mo, kasya pa. Minsan kang bibilan hanggang grade 6 mo na pala. Minsan ako magkaroon ng sapatos, hindi ko maisuot eh. Maisuot ko man para ako si McDonald's, nakalundo yung dulo. Ang laki. Nakakatawa pero mga kaibigan, ito yung sitwasyon pag wala kang pera. Masaya na ako dati pag yung mga may kaya kong pinsan, nabibigyan ako ng lumang damit nila. Yun nga lang, pag suot-suot ko, tapos magkakalaro kami, sasabihin sa akin, ay, akin yan dati. Kaya yung walang pera, nakakababa ng self-esteem. I know that. Kaya obligasyon ng mga parents dito to really, have an abundant life because yung impact sa amin, si impact sa bata, nakakababa ng self-esteem. Kaya alam ko yung buhay dito. Ngayon na nandito ako, iba. Simoy ng hangin, iba dito eh. Kasi aircon, tama ba? At pag nandito ka, anytime mo gusto mo baba, pwede. Pero pag nandito ka, hindi ka makaangat. Halimbawa, pag nandito ka, sawa ka na mag-dinner sa Shangri-La, pwede ka ba magturo-turo? Sawa ka nang mag-kotse, pwede ka ba mag-commute? Pwede. Sawa ka na sa branded, pwede ka mag-ukay-ukay? Pwede. Pero pag nandito ka, at sawang-sawa ka na dito, wala ka magawa. Saan ako mag-tricycle? Ano gawin mo? Lakad na lang. Mas mababa. Saan ako sa tuyo? Huwag na lang kumain. Huwag kayong mayabangan. Hanggang ngayon, kumakain po ako ng tuyo. Lalo na pag may fresh tomato, ang sarap. Huwag lang araw-araw matuyo din balat mo. So, iba yung buhay dito. And again, saan pumapasok ang AIM Global doon? We can help you get your dreams. I've proven that. 17 taon na po ako dito full-time. And I've seen so many people change their lives in this business. In my heart, I know, kayong mga first-timers, kung gagawin nyo lang tong negosyong to, kayo na ang susunod na magbabago ang buhay dito sa AIM Global. Kaya,
First things first, bago kayo umuwi, I want you to talk to your sponsors. Tanungin niyo po sila paano magsimula. Ano po yung mga schedules dito para mapag-aralan nyo, balikan ninyo. Kasi uulitin ko, yung pagkita-kita natin ngayon, lahat to may purpose. And we never know, uulitin ko to. You may never know because when you try, you don't know kung gaano kalaki o gaano kalait ang makukuha nyo pag sumubok ka. Pero may makukuha ka. Pero pag hindi ka sumubok, alam mo na kaagad na wala kang makukuha. Kaya mas maganda sumubok because ang AIM Global parang eroplano na mga pintuan bukas na bukas para sa inyo. Sumama kayo, welcome. Hindi kayo sumama, it's okay. Pero kasama ka man sa eroplanong to o hindi, sasara pinto nito. At lilipad pa rin kahit di ka kasama. Ang akin po doon, total kahit di ka kasama, lilipad naman siya. Sumama ka na lang para kasabay ka sa paglipad ng AIM Global. Maraming salamat po. God bless. Welcome to AIM Global.